kababayan, saan man panig kayo ng daigdig naron. Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs, Badong Aratilis po. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no, yung katatapos lang po na press conference, yung continuous po na mas malawak na hindi na po initial, no? Yung mga updated na mga panimulang anong tawag doon? Pamamahayag. Kasi hindi pa po official yan na meron pa po kasing gustong i-hearing si Senator Amy Marcos. Pero yung kahilingan po natin sa kanya na magrekomenda na makakasuhan ay mukhang eto na po, no? Kaya bihira ko pong purihin si Senator Amy Marcos kasi sabi ko nga kung wala sabi ko nga po meron na namang usok. Kung wala rin lang pong irerekomenda si Amy Marcos na makakasuhan, baliwala rin po ito. Pero ngayon po, nirekomenda po ni Amy Marcos sa ombudsman na imbestigahan ang dalawang magkapatid na Remulla, si General Marbil, si General Torre, at kasama po si Ambassador Lacanilaw, no? Lacanilaw. Yan po yung mga initial na pinaimbestigahan at posibleng pinakakasuhan. Depende po sa investigasyon. Neto po, no? Nagsisimula pa lang po na ako sa TikTok nakakatawa yung mga reaksyon. Eto na naman, nagmamagaling na naman. Opo, magaling po ako. Wala po kayong magagawa. Yung mga inggitero sa TikTok, heart lang po kayo. Okay. Alam po ninyo, yan po mga pag-uusapan natin. Marami po Tapos yung posible po na warrant of arrest, posible po. Ngayon, chismis. Ganun po ngayon sa Pilipinas, di ba? Chismis ngayon, bukas katotohanan na si BP Sara din po ay pinagbabantaan na po ng ICC na isasama po sa kulungan, no? Sobra naman yan sa atin. Sobra ng insulto yan. Insulto na po yan sa ating mamamayang Pilipino na yung sinasabi ng Pangulo na hindi niya nare-recognize. Kahit sino na lang na pwedeng, kahit sino na lang po na gustong ipadakip ay dadakipin dito sa Pilipinas. Yan po mga pag-uusapan natin. Pati po yung, kaya po pala napakarami pong bukang bibig ngayon, pro-China, pro-China. Ito, pro-China, pro-China. Kahit ako po ay kinukundin ako na China, pro-China pa rin. Kasi ganun po pala, no? Parte po pala yan ng ayon po dito sa source ni Amy Marcos. Kaya po lumalaganap yung mga nagsasabi na pro-China, pro-China. Hindi po kasi umuubra, na direkta banata nila yung isang kandidato, direkta banata nila yung isang vlogger na pro-Duterte. Ngayon po, kinakailangan po, para may bigat, pinauuso po nila yung pro-China, pro-China. Ayan, tignan nyo. Dito na sa TikTok, nakita nyo, China sila. Kahit po, kinukundin ako ang China. Pro-China pa rin. Kaya po talagang ganun, no? Kitang-kita po ang kanilang ginagawa na nahuhuli po sila na-expose po yung ginagawa po nila. Kampanya po pala yan. No? Kampanya. Yan po ang ating pag-uusapan, pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tanging channel na may kinikilingan, may pinapanigan, una sa balita, huli sa impormasyon, kaya anong pang hinihintay nyo? Pindot na. Okay, pag-usapan. May batas pa rito si Eduardo. Kala mo mga sikat yung mga taga-TikTok, sumbong nyo sa akin. Sino ka? Okay, pag-usapan po natin, no? Katatapos-tapos lang po nitong press conference ni Amy Marcos. Sa totoo lang po, ngayon lang po ako aamin. Alam ko po yan, si Amy Marcos manggagamit, si Amy Marcos yan po ay ginagamit niya lang po. Pero kung ganito naman po lahat ng manggagamit,
no? Kung ang lahat ng gagamit ay katulad ni Aimee na mag-expose po ng mga katiwalian ng gobyerno, okay po ako rin sa manggagamit na ganyan kaysa naman manggagamit na tokes-tokes lang, wala naman pong binibigay na prueba. Alam po ninyo, maganda po yung press con ni Senator Aimee Marcos dahil ini-expose niya po mismo yung mga tauhan ng kanyang mga kapatid. Siyempre, reasonable po yun, no? Na hindi niya po didiinan yung kanyang kapatid. Ang gusto niyang diinan, yung pong mga nakapaligid, lalong-lalo na yung tinatawag niyang lulong. Di ba? Sabi nga ng isang reporter, taga-media, na talagang, alam niyo po yung media, halatang halata eh. Pag nanood po kayo ng press conference, halatang halata po yung media natin na mga pro-BBM talaga eh. No? Sila po yung tagapagtanggol eh. Parang lahat na nagtatanong kay Aimee, pro-BBM lahat eh. No? Okay. Wala akong pakialam. Kahit na, alam niyo po, kahit na ano po sabihin sa akin, hindi naman ako nakikialam. No? Wala akong pakialam sa kanila. Kung ako titirahin nila, sabihin nyo po, magana po wetbox ko sa katitiran nila sa likod. Hindi naman ako kayang tirahin ng harapan ng mga yan. Kaya hanggang likod lang, masakit na nga wetbox ko. Kanya-kanya po kaming buhay. Ito po ay napanood ninyo, no? Kung mali po yung sinasabi ni Senator Aimee, ibig nyo sabihin, mas kampi pa kayo na hindi na yung gobyernong to walang ginagawa sa Duterte. Alam niyo po, pag tama po ginagawa, no? Bakit mo naman aatakihin? Tama na nga ginagawa. Okay. Hindi ko po, wala po akong Duterte po ako, Duterte. Tapos, bahala po kayo sa dalawa. Okay. Kaya po ako, sa totoo lang tayo, sa totoo lang. Okay. Pag-usapan natin, no? Sabi po ni Senator Aimee, talagang whole of government approach to. Yung ginidyo. Nagsimula po yan nung simula nilang birahin. Nung binira po ni Duterte. Pero hindi po eh. Ang nagsimula pong bumira, ito sila Martin. Kung matatandaan nyo po, binanatan po si BP Sara agad-agad dyan sa confidential fund. Hanggang ngayon, yan pa rin ang binabanat eh. Yung paulit-ulit lang. Wala nang epekto sa tao. Paulit-ulit lang yung pagbira. Whole of government approach po. Nakita nyo naman, may Quadcom, may Tricom. Nakatutok lang po yan, no? Nakatutok lang po yung lahat ng mga investigasyon na yan. Laban po sa mga Duterte. Kung hindi pa rin po kayo naniniwala na plano po yan laban sa Duterte, ano magagawa natin? Di ba? Sabi nga ng isang pantas na pangulo, ano magagawa natin? Di ba? Okay. Ang point lang po, sabi ko noon, walang silbi to kung wala pong mga rekomendasyon na ipakulong. Kayo, nananawagan na makulong sana, makulong. Eto po, totoo po to, hindi po pwede itong i-ignore ng ombudsman. Pag galing po sa Senate, sabihin po ng Senate na imbestigahan nyo yan dahil may mga natuklasan kami, iimbestigahan po nila yan. At sino po, ayon kay Aimee Marcos, yung nagsabi na meron silang mga nilabag. Ang linaw po ng sinabi si Justice Adolf Ascuna. Okay, sa madaling salita po, may pananagutan po itong magkapatid na Remulla sa batas po ng Pilipinas. Si Marbil, si Torre, inisa-isa po ni Senator Aimee Marcos. Ayan po. At saka sila Kanilaw pala. Di ba? Binabali-baliktad nila yung batas ng Pilipinas para umayon po, para madakip lamang si Tatay Digong. Lahat po to para po wasakin, durugin ang mga Duterte hanggang po sa makarating sa ano. Wala tayong magagawa. Alam nyo po yung mga mastermind, panghuli po yan. Siyempre po, una pong nakakasuhan yung mga galagalamay. Totoo naman po, alangan namang ituro nila. Pwera nila kung may magturo dyan sa mga mastermind. At least, meron po tayong nakikita na pinaiimbestigahan sa ombudsman. Tandaan nyo po,
Pag ang ombudsman po biglang in-impeach, alam nyo na. Di ba? Alam nyo na kung bakit. Miss Judge, thank you very much sa 125. Yan na lang po yung mga inaasahan natin. Kung unahan nila at impeach yung ombudsman bago sila imbestigahan, alam nyo na kung bakit. Talagang sama-sama na po lahat. Wala na talaga. Ang mga huling inaasahan natin, Supreme Court, ombudsman, ang sarap magkape. Napakasarap pong panoorin, no? Na yung naipapaliwanag po sa atin, bakit ba nangyayari ito? Bakit in-impeach? Yan pala, sama-sama po yan. Yan po ay lahat ay plano para pabagsakin ang mga Duterte. Ngayon, ganda po ng paliwanag ni Senator Amy. Wala akong pakialam kung kayo man ay magalit sa akin dahil ako po Duterte ako. Wala po akong itutulak sipain sa Duterte. Lahat po yan, kandidato ko. Apollo Kibuloy, Bongo, Senator Bato, at saka the rest, no? Ngayon po, kung kayo po ay hindi nasisiyahan sa ginawa po ni Senator Amy Marcos na nilalantad niya yung gobyerno ng kanyang kapatid, sabi nga ng isang reporter, hindi niyo po ba naiisip? Alam mo talagang tagapagtanggol ni BBM eh. Hindi nyo po ba naiisip na ito pong nadidestabilize po yung gobyerno? Ano sabi ni Amy? Wala tayong magagawa. Yan ang katotohanan. Kung ang katotohanan ay yan ang sinasabi, no? Anong magagawa natin? Sabi nga po ng pantas na Pangulo, anong magagawa natin? Yan po eh. Wala tayong magagawa. Alam niyo po, pinagpapauna ko sa inyo. No? Hindi po ako makamarkos. Pinagpapauna ko sa inyo na si Amy po, isa po ako sa unang nagbansag na mangga yan. Mangga po si Amy. Hindi ba pwedeng yung mga manggagamit, gamitin din natin laban sa kanila? Nagpapagamit na tong manggagamit para gamitin natin. Tatanggihan pa natin. Siya na yung nag-e-expose. Dahil sa panggagamit niya, gusto niyang manalo, ine-expose niya yung kanyang katiwalaan sa kanyang mga kapatid. Bakit hindi natin gamitin ang mga manggagamit? Kung ang katotohanan po, ang sinasabi niya para makakuha ng boto, bakit hindi natin tatanggihan natin gamitin? Sa tingin niyo po ba mali yung sinasabi niya? Tama yun. Ano po ang nakakatakot sa katotohanan? Proud nga tayo sa war on drugs ni Tatay Digong. Dahil yun ang katotohanan na nagpatahimik sa bansang Pilipinas. Proud nga tayo. Hindi nga natin dinidinay. Sinasabi nga natin, ano ngayon kung may napatay pero hindi 50,000, hindi 30,000. Proud nga tayo. Sa war on drugs, yan pa, hindi tayo proud dyan sa ginagawa ni Amy. Ano ngayon kung manggagamit si Amy? Di gamitin din natin yung mga sinasabi niya laban sa kapatid niya, laban sa gobyerno ng kapatid niya. Di po ba? Yan yung sinasabi natin. Ngayon po ay battle of propaganda. Kung si Amy Marcos, na alam nating manggagamit, kaya nga manggatawag natin dyan, ay ine-expose niya ang katotohanan. Bakit po tayo takot sa katotohanan? Kailan po nakakatakot ang katotohanan? Ang katotohanan po hindi nakakatakot. Ang katotohanan po ay niyayakap. Yung sinasabi nilang toxic si BP Sara, nagmumura. Minura si Chua, anong klaseng vice president yan? Niyayakap natin ang katotohanan. Hindi ba? Hindi ba maganda yan? Huwag kayong matakot sa katotohanan. Huwag niyong i-deny ang katotohanan. Totoo na yung sinasabi ni Amy Marcos. I-deny niyo pa dahil siya ay Marcos. Mali ba yan? Nire-recommenda niya na imbestigahan si Marbil, si Torre, yung magkapatid na Rimulya, tsaka yung Lacanilaw. Mali ba yun?
Hindi po kailanman mali ang katotohanan. Hindi po nakakatakot tanggapin ang katotohanan. Yakapin natin yan. Oy, Nick Santa Ana, hindi mo ako kilala. Kahit kailan, hindi ako nagsinungaling. Ha? Anong sinungaling ko? Huwag kayong magpauso rito, ha? Kahit kailan yan ang hindi ko kayang gawin, magsinungaling. Sabi ko nga, niyayakap ko. May war on drugs. Sino takot sa war on drugs? Hindi kami. Ang mga takot sa war on drugs, mga drug lord, mga drug pusher, mga addictionist. Pero hindi kami. Kalukuhan yung mga pinagsasabi mo, ha? Nick Santa Ana, wag mo ako sasabihan sinungaling. Ako, maka-Duterte ko. Hindi kami nagsisinungaling. Kung ano-ano mga sinasabi nyo, utot nyo. Palibasa na uuto kayo. Yumamang ka ba riyan sa pagsasabi mo na sinungaling ako? Nagsisinungaling ako? Ikinayaman mo ba yan? Kalukuhan yan. Kami niyayakap namin ang war on drugs. Hindi namin tinatangging walang namatay dyan. Oh. Ayaan mo siya, pero wag mo ulitin sa akin yung sinasabihin mo na sinungaling. Baka hindi mo kilala yung sinasabihan mo na sinungaling. Si Amy Marcos nagsasabi ng totoo ngayon. Bakit natin yan galit pa tayo? Lahat ilabas yan. Ano ba mali sa sinungaling? Ay, ano mali sa sinungaling? Ako napabuga tuloy ako ng kape. Ano ba mali sa pagsasabi ng totoo? Di ba? Okay. Wala kang nga pangalan, secret eh. Secret nga pangalan mo. Yung pangalan mo nga, hindi mo masabi yung sinungaling. Kita niyo yung mga pangalan. Tignan niyo po, makinig po kayo, maliban doon sa isa. Lahat po ng pangalan nila hindi totoo. Oh, ganyan kaduduwag yung mga yan. Sino ngayon ang sinungaling? Pangalan nyo nga, hindi nyo. Huwag mo ko sasabihan na sinungaling, Nick Santa Ana. Uy, na-warningan kita. Lahat pwede nyo sabihin sa akin. Pero never ako nagsinungaling sa aking pagbablog. Okay. Punta na po tayo rito. Balikan po natin si Senator Amy. Alam po ninyo, no? Bukod po dun, maganda po Maganda po yung mga in-expose ni Senator Amy ngayon, no? Na ito po ay whole of government approach para wasakin po ang mga Duterte. Ngayon, nung pinakulong po nila si Tatay Digong, talagang bagsak na bagsak po sila. Alam niyo sinabi ni Senator Amy Marcos, mapa sa Cebu ka. Galing daw siya sa Cebu. Mapa Davao, mapa Manila. Hindi po ugali ng Pilipino ang mang-api ng matandang may sakit. Kahit ano pa ang paniniwala ninyo, no? Hindi po ugali ng Pilipino ang mang-api ng isang matandang may sakit. Correct. Kaya po gano'n na lang ang paglagapak. Gano'n na lang po ang paglagapak ng rating ni BBM. Buhat po ng nakulong po si Tatay Digong. Gano'n na lang kabagsak, no? Lumagapak talagang as in bagsak na bagsak po ang rating ni BBM. Ang di lang matanggap ni tinatanong siya sa survey. Kaso nga dahil bagsak siya sa top 12. Hindi niya masabi na naniniwala siya sa survey. Okay. Alam niyo po, ano man ang pagkukulang ng tao, basta ang pinupuri ko po yung ginagawa ngayon. Hindi ko po sinabi na iboto niyo po si Amy. Ako nga sinasabi ko sa inyo. Di ba? Si Amy Marcos ay manggagamit. Alam niya po na hindi na siya iboboto ng mga loyalista. Pero meron po mga loyalista na
meron po mga loyalista na ano, paano bang binablock tong mga nagsasabi ng ganito? Yun, block pala eh. Meron naman palang block dito eh. Mga hindi tumitigil eh. Hindi ko po kinakailangan, lalo na yung mga walang pangalan. Huwag kayong bumili dyan sa Eli Shop niya. Okay. Punta na po tayo rito. No? Alam po ninyo, whole of government approach, hindi po umubra para pabagsakin. Actually, nag-backfire sa kanila eh. Di ba? Yung ginagawa nila. Ano ba naman yung congressman ka? Di ba? Congressman sila. Nanalo po silang mga congressman. Ilan na po ang congressman na kumalaban sa Duterte nang nanganganib po matanggal ngayon sa mga kalaban nila. Ibig sabihin, yung mga kalaban nila, kung sila po ay normal na congressman lang, hindi po sila very visible na nangangampanya o hindi po sila visible na umaatake sa Duterte, wala po silang problema eh. Di po ba? Ang dali pong manalo ng congressman eh. Tignan nyo po yung mga congressman na kahit na pumirma sila pero hindi sila very visible. Hindi naman sila dinayo ni BP Sara eh. Yung dinadayo ni BP Sara, yung mga sutil na congressman. Yung sinasabi niya na kaya niya makipag-away sa kanal, tinutuhanan niya. Pinagmumura niya si Chua sa teritoryo ni Chua. Hindi po ba? Tama po ba yun? Yun po ang away sa kanal. Pinagmumura si Chua sa kanyang teritoryo. Away sa kanal po yun. Ang ibig pong sabihin, no, mga kapatid, ito pong si BP Sara, kahit na ano pong uri, ngayon, sinasabi nyo, very toxic, may nakita pa ako, pinaka-toxic na Vice President, si BP Sara. Sure, pinaka-toxic kanino? Pinaka-toxic sa mga loyalista, pinaka-toxic sa mga dilawan, pinaka-toxic sa mga makabayan black. Talagang pinaka-toxic siya. Pero ang tanong, siya po ang pinakamataas sa trust rating. Siya po ang pinakamataas sa approval rating. Siya po ang pinakamataas sa lahat po ng tao sa gobyerno ngayon. Siya din po ang nagkamit ng pinakamaraming boto sa kasaysayan ng eleksyon sa Pilipinas. Alam niyo po ba yun? Lahat po ng elected official, si Sara Duterte po ang pinakamataas ang boto. Ibig sabihin, badong, kahit ka-toxic, mamahalin ka? Opo. Mahal ka ng tao dahil nagsasabi ka ng totoo. Yung pagmumura ni BP Sara kay Chua, tuwan-tuwa po yung mga taong inapi. Yung mga nakaramdam ng mga, yung naggalit nung nakita natin si Tatay Digong na pinakulong. Pagbawi po yan. No? Pagbawi po yan. Toxic sa inyo. Sa iilang Pilipino na hanggang ngayon nananatili, na nabuhayan dahil makakabili sila ng 20 pesos. Biruin nyo. Ngayon, ano po? Hindi po umubra lahat. Lahat po hindi umubra. Yung mga paninira po nila sa mga Duterte. Yung PI po siya, talagang grabe po balik sa kanila ng PI. Yung, di ba? Ang dami pong binadget doon. Hindi po umubra. Yung paninira nila sa Duterte, nagbago na po. Magbe-20 pesos tayo na bigas. Thank you very much ha. Sa nagpa-heart me. Na sino ba to? BP Sara, Life is Beautiful. Okay. Sa totoo lang po, no? Hindi po umubra, kaya po nila inintroduce yung 20 pesos. Thank you very much kay Maureen. At kay BP Sara, BP Sara Life is Beautiful, na nagbigay po sa atin ng ice cream, pa-ice cream.
inintroduce naman nila yung 20 pesos, katuparan daw ng pangako. Nag-backfire. Ha? Imbes po na matuwa yung mga tao, putya, niloloko nyo lang kami. Hindi naman pala tuloy-tuloy yan. Yung pala ang magbabayad ng ibebenta ng mga taga Cebu. Ha? Bibenta po 20 pesos sa Cebu. Kayo pong hindi taga Cebu, kayo pong hindi taga Visayas. Kasama tayo sa magbabayad ng 20 pesos ng mga taga Cebu. Grabe naman. Live po to, live po to. Grabe naman. May ano ba? Meron ba silang, tanong ko lang po sa YouTube ha. Dito ba sa TikTok, may additional bayad ba pag tinanggal ko sila? Pag blinak ko ba yun? Kasi, alam mo, sinusutil ka para i-block mo sila eh. Mayroon bang karagdagang bayad yun pag nabablock sila sa TikTok? Hindi ko maunawaan. Alam nyo po, pasensya na, 2 minutes lang po mga taga-YouTube. 2 minutes lang po. Alam po ninyo, kayong mga taga-TikTok, thank you very much kay Kenji. Kayo po mga taga-TikTok, nung araw po, siguro mga bata pa kayo, no? Kami po, yung kaedaran ko, naging bata rin kami nung araw, no? Alam nyo po, 5 lang ang channel sa TV nun. Ha? Sa 5 channel na yun, hindi pa po dependot. Pupunta ka pa sa TV, ililipat mo mano-mano. 5 lang po ang channel. Channel 2, Channel 4, Channel 7, Channel 9, Channel 13. Yan po ang inabutan kong channel nung nagkaroon kami ng TV. Alam niyo po noong araw, pag 5 lang ang pagpipilian mong channel, pag ayaw mo, nililipat mo pa. Kayo dyan sa TikTok, ayaw nyo na sa akin, galit na galit kayo makita mukha ko. Nagtsatsaga pa kayo. Hindi ba malaking, kaya po ang nasasabi ko sa inyo na talagang mahihina kukote nyo eh. Kayo pong mga BBM supporter na nasa TikTok ngayon, nagagalit kayo sa akin, pero pinagtsatsagaan nyo pa rin akong panoorin. Bakit kaya? Bakit kaya? Di ba? Mahihina kasi kukote nyo. Hindi nyo alam na may ibang option. Or, pag nanonood kayo sa mga BBM vlogger, tapos na ba? Tapos, baka ganun na reaction nyo. Kaya, kahit na ayaw nyo sa akin, pinagtsatsagaan nyo ako kasi nabubuhayan kayo. Thank you very much kay Kenji. Thank you very much kay Prince John Ong Pao ko sa pagbibigay po ng sangkatutak na rose. Baka naman, kaya kayo nagtsatsaga dito, ganito kayo manood sa mga BBM vlogger. Tapos na ba? Nakakaawa ang putya. Ang tsatsagaan nyo. Thank you very much kay Mami. Mami Bebot. Okay, tuloy po natin. Hindi po umubra. Nagba-backfire po yung 20 pesos na bigas eh. Mas matindi pa po ang reaksyon. Lintik na yan. Sa Cebu lang pala. Sa Kadiwa Center lang pala. Hindi nga namin alam kung saan ang Kadiwa Center. Ako po, alam ko may Kadiwa Center dito. Pero babiyahe ka pa. Napakalayo. Yung matitipid mo, sa 20 pesos na bigas, pipila ka ng pagkahaba-haba. Ibig sabihin, wala ka na may ibang gagawin kundi pumila ka na sa 20 pesos na bigas. Mamamasahe ka pa. Magta-tricycle ka pa. Mag-like po kayo Sa YouTube, 27 po tayo. Paalala ko lang. Parinig natin sa mga TikTok. Akala nila wala nanonood sa akin. Sa YouTube, 2,700 po tayo. Mag-likes naman kayo. Aba. Okay. Okay. Hindi rin po umubra para bumango sila sa 20 pesos. Lalo po sila, hirap na hirap po sila sa kapapaliwanag. Ito pong 20 pesos. Ay, subsidy po ito namin. Ngayon po, ano po pinalalaganap? Parte po pala to. Nagtataka ako, bakit lumaganap na naman yung pro-China na yan?
George Anthony, thank you very much sa pakape. Na-tsempohan kasi kita. Thank you very much, George Anthony, sa pakape. Okay. Sabi po ng ay nakita ko po sangkatutak, wag natin iboto ang pro-China candidate. Wala naman sinasabi na pro-China. Sino yung pro-China? Bahala na kay mangula. Oh, yan po ang propaganda nila ngayon. Kasi hindi umubra yung paninira nila sa Duterte, hindi umubra yung 20 pesos na bigas. Ngayon po, pro-China. Wag iboto pro-China, pro-China, pro-China. Yung mga ako po, lahat nakala nila pare-pareho eh. Yan si Badong, pro-China yan. Kinukundin ako ang China sa kanilang pambubomba sa mga panggigipit sa ating Philippine Coast Guard. O ngayon, sasabihin niya po ako, pro-China ka. Kakukundin ako lang. Ha? Kakukundin ako lang eh. Ha? Ang katotohanan po, yakapin ninyo. Ang katotohanan po, si Tatay Digong, pinakulong po sa ICC, illegal. Kaya nga, pinaimbestigahan na sa ombudsman eh. Yung magkapatid na Remulla, si Marbil, si Torre, at saka sila Kanilaw. Alam nyo naman ang ombudsman natin. Nako po. Sana po hindi ma-impeach ang ating ombudsman. Pag in-impeach po ang ombudsman, ayan po, bawi na po yan. Talagang wala na po talaga. Harap-harapan na. Ngayon po, ito po revelasyon ni Senator Amy. Alam na po ni BP Sara, pero nasa kabilang page pa siya eh, di ba? Ang unahin pang, ang nakatakda pa sana, ayon sa chismis, chismis lang pala Badong. Chismis lang nga yung batayan ng paghuli kay Tatay Digong. Kaya itong chismis na to, no, malamang totoo din to. Roger Dat, thank you very much sa $3 na pangkape. Gawin na natin si Roger Dat na isang alagad. Add na natin siyang moderator. Okay. Nakakatakot po to, no? Kasi yung binabalita ni Senator Amy, alam na yan nila eh. May pangalan dyan si Senator Bato at yung 5 general. Thank you very much po kay mga mangangster at saka kay I Die Hard na nagbigay po ng mga patim. Member po sila ng team. Alam po ninyo, alam na natin yan, no? Gusto nila pahuli si Bato, etong 5 general, ang kilala ko lang, si Albayalde, Karamat, at iba pa, no? Okay. Pero si BP Sara, nasa ibang page pa raw. Pero ayon po sa chismis ni Amy Marcos, o chismis po na malamang magkatotoo dahil chismis lang po nung una, no? Chismis lang po yan kay Tatay Digong. Yung pagpapahuli kay Tatay Digong, no? Baka po kasama na si BP Sara sa ipapahuli. Anak ng tinapay naman, no? Talaga naman itong gobyerno na to. Imbes po, ang dami pong problema ng Pilipinas. Thank you very much kay Mangangster sa mga paros. Ang dami pong sa problema ng Pilipinas. Ito po, thank you sa paring o kung ano man ibig sabihin yan. Die Hard. Ang dami pong problema ng Pilipinas, kagutuman, ngayon po, poverty. 15.5 million families, mahigit po kalahati ng Pilipino nagsasabi na mahirap sila. Pero imbes po natugunan yan, mga kapatid, 3,000 na po tayo sa YouTube. Mag-likes po kayo. Imbes po natugunan yan, yung kahirapan ng mga Pilipino. Ano po ba pagtugon sa kahirapan? Magbenta ka ng 20 pesos sa Cebu? Hindi po matutugunan yan. Magbenta ka ng 20 pesos sa mga Kadiwa Center, hindi po matutugon na yan. Ang pagtugon po sa kahirapan, mag-create ka ng maraming trabaho. Papasukin mo yung mga foreign investors. Nagsusumikap naman. Wala pong problema. Nagsusumikap po para mag-attract ng foreign investors.
Pero bakit po walang na-attract? Wala po na-attract kasi yung dati mong presidente, pinapakulong nyo sa ibang bansa. Sino ma-attract? Milyon-milyon nagrarally. Walang epekto. Anong gagawin natin? Sabi po ng pantas na Pangulo. Milyon-milyon, hindi inintindi. Milyon po yung Iglesia ni Cristo. Ano sa tingin niyo yung pakiramdam ng lahat ng Iglesia ni Cristo? Hindi kami importante rito sa gobyernong ito. Isa lang ang pakiusap namin, gusto namin magkaisa, siya sinuportahan namin. Di ba? Para niloko yung Iglesia ni Cristo. Hindi po ako Iglesia ni Cristo, baka mapagkamalan niyo po ako. Ako po ay Katoliko, nakikiramay sa pagpanaw ni Pope Francis. Thank you very much kay Save Lord na nagbigay sa atin ng 50 pesos. Okay. Ano sa tingin nyo pakiramdam ng INC? Sabi ng INC, ang linaw eh. Kaya kami nagrally, 2 milyon sa Luneta pa lang, para suportahan si BBM sa panawagan na wag ituloy ang impeachment kay BP Sara dahil gusto namin ng katahimikan, peace, unity. Anong ginawa ng mga congressman? Wala kaming pakialam sa inyo. I-impeach namin si BP Sara. Sino po ang investor na pupunta rito? Sa ibang bansa po, bihira po yung milyon na nagrarally. Alam niyo po, pag nabalitan, bakit nagrarally ang mga yan? Ayaw nila ma-impeach si BP Sara. Tignan natin kung anong gagawin ng gobyerno. Pag sumunod dyan sa nagrarally, pasok tayo ng pera. Pucha, sabi, ano nangyari? In-impeach po eh. Loko-loko pala tong mga to. Milyon na nagrarally, in-impeach pa. Tapos nabalitaan, pinakulong si Duterte. Bagsak talaga. Sino po mag-invest? Eto pa, Chinese businessman na matatagal na rito, umaangal na sa kidnapping. Ano sabi nila? Wala talaga mag-invest sa Pilipinas. Wala talaga mag-invest sa Pilipinas. Hindi po ba? Bakit mag-invest sa Pilipinas? Kung yung mga narito na, nagne-negosyo na, pwede pa pala mabiktima ng kidnap or ransom. Ayun, pwede. Sabi ni Miguel San Jose. Mga drug lords. Okay. Nakakatakot po kasi titignan nyo po yung mga dyaryo, pro-China, lagi pong inaano na, hindi po nila, sinasabi po nila, kinakailangan po nila magpaliwanag kasi nasa election po tayo eh. Ang sabi nila nung una, bakit bagsak si BBM sa ratings? Ang sabi nila, dahil sa fake news. Diba? O hindi umubra. Ngayon po, dahil mayroong yung China na mga kung ano-anong troll. Troll pala eh. Ibig nyo sabihin, mas naniniwala yung mga tao sa troll kaysa sa mga kalabanat bay, Maharlika, kay Attorney Trixie, kay Binag, kay J.M. Morales, kay Joy Cruz. Alam niyo po ba ibig sabihin ng troll? Mga hindi tunay na tao. Pinakakalat po nila yan ngayon. Ako po, hindi po ako maka-China. Kinukundin ako. Oh. Yan, yung mga paulit-ulit na ganyan. Pulong, manugang, drug lord. Puta, tatay nga eh. Eto ha, kaya kita nyo ha. Kaya kita nyo, hindi ako maniwala dyan sa mga yan. Yung tatay nga na dating presidente, hindi natakot eh.